Ang mga pinakabagong balita at mahalagang isyu na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo ng GMA News. Sa ngayon po ay Pinsala. Na ang mga unang balita. Mga kapuso, magpapatuloy po ang masamang panahon hanggang sa susunod na linggo. Ayon po yan sa Pag-asa. Dahil pa rin po yan sa pag-iral ng hanging habagat o ng southwest monsoon. Last week nga po nang magsimulang lumakas ang habagat dahil po yan sa Bagyong Luis. Nitong weekend, bumuhos po ang matitinding ulan at naranasan ng kaliwat kanang pagbaha at landslide sa Luzon. Kabilang po tayo dito sa Metro Manila. Umabot nga po sa 63.5 millimeters ang dami ng ulan na naitala po sa Pag-asa Science Garden sa Quezon City mula alas 8 ng umaga noong Miyerkules hanggang alas 8 ng umaga kahapon. Paalala po muli mga kapuso, nakataas po ngayon ang yellow rainfall warning sa Metro Manila. Ibig sabihin po niya, posible po ang malalakas na pag-ulan na magdudulot ng baha. Apektado rin po ng nasabing yellow rainfall warning ang Pampanga, Bulacan at ilang bahagi po ng Tarlac, Cavite, Batangas, Rizal, pati na rin po ng Quezon Province. Nakataas naman ang orange rainfall warning sa Zambales, pati na rin po dyan sa Bataan. Mas malalakas na ulan po mararanasan dyan na maaari ding magdulot ng pagbaha. Tatagal po ang nabanggit na orange at yellow rainfall warnings hanggang alas 8 ngayong umaga. Paalala po, stay safe and stay updated. Ako si Andrew Pertiera. Know the weather before you go. For Mark Safe lagi, mga kapuso. Hirap makasakay ang ilang papasok sa trabaho dahil sa masamang panahon ngayong umaga. Live mula sa Maynila, may unang balita si Bam Alegre. Bam, good morning. Maris, good morning. Walang patid ang pag-ulan dito sa lungsod ng Maynila. Kaya ito yung nakaapekto rin sa sitwasyon ng transportasyon dito sa lungsod. Halimbawa, sa bahagi ng Ross Boulevard northbound lane kung saan tayo dumadaan kanina, banayad yung andar ng mga sasakyan dahil nga patuloy yung pag-ulan. No? Sometimes nagsasalitan yung ambon tsaka yung biglang buhos ng ulan. Ganito rin ang sitwasyon sa kahabaan ng Taft Avenue. Kahit madaling araw, may ilan na rin tayong mga nakitang mga nakapayong na sinusuong ang kalsada para bumiyahe. Nakausap natin ng estudyante na si Ace Viñas. Bagamat suspendido ang face-to-face classes sa lungsod ng Maynila mula kinder hanggang senior high school, siya ay college student at may internship pa. Kaya kailangan niya pa rin magpakita at bumiyahe. Ang empleyado naman na si Giro Alba, nahihirapan din bumiyahe pag ganitong masungit ang panahon. Kaya pakinggan natin ang kanilang mga panayam. Hassle po talaga, lalo yung mga daan baha, yung sapatos namin. Kailangan pa namin magbawa ng extra chinelas para lang hindi mabasa. And then preparation talaga. Minsan kasi umuulan, maaga pa lang. Pero ambon pa lang yun, kaya dapat agahan na namin para hindi kami abutan ng malakas na ulan tsaka yung pagbaha. Sobrang hirap ngayon, lalo na pag bumaha. Medyo hirap makasakay, tapos lalo na magkakoste ng traffic. Maris, kung makikita ninyo rito sa ating likuran, nagsisimula na naman lumakas yung ulan dito sa lungsod ng Maynila at kailangan ito bantayan ng mga motorista at ng mga commuter dahil madaling bumaha rito sa ilang bahagi ng Taft Avenue. Ito ang sitwasyon mula rito sa Maynila. Bam Alegre, GMA News. Balik sa'yo, Maris. Salamat, Bam. So naalarma ang ilang residente ng Tigbawan, Iloilo dahil nasisira na ang flood mitigation structure sa kanilang lugar. Reklamo ng mga residente nitong Mayo lang natapos ang proyekto sa barangay Napnapan Sur. Ngayon ay nagkabitak-bitak na. Nakakahalaga po ng halos 140 million pesos ang flood mitigation structure. Una nang gumuho ang isang bahay malapit sa nasabing flood control project nitong Lunes. Sa investigasyon ng Municipal Engineering Office at DPWH Iloilo 1st District Engineering Office, soil erosion ang dahilan ng pagguho ng bahay at ng flood control structure. Gayunman, ayon sa municipal engineer, sana'y pinag-aralang mabuti ng contractor at ng DPWH ang kondisyon ng lupa sa lugar bago itinayo ang proyekto. Sinikap naming makuna ng pahayag tungkol dito ang DPWH Iloilo 1st District Engineering Office.
Nag-file ang kampo ni Vice President Sara Duterte ng motion to quash o pagbabasura sa isinampang kasong grave threats ng Department of Justice laban sa bise. Ang kaso, nagugat sa mga pahayag ni Duterte sa live stream na may kinontrata na raw siyang gunman para patayin sina Pangulong Bongbong Marcos, Unang Ginang at nakaupo noong speaker. Sakaling may pumatay sa kanya. Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Ayon sa abogado ng bise, wala raw jurisdiksyon ang Quezon City Regional Trial Court sa kaso. Nauna nang sinabi ng kanyang kampo na hindi maaaring ipagsakdal ang bise dahil ang akusasyong pagbabanta sa Pangulo nakapaloob din sa impeachment case laban kay Duterte. Kinontra ito ni Prosecutor General Richard Anthony Fadolion. Wala namang nagbabar na hindi siya pwedeng file ng kaso. Yun ang pananaw ng Department of Justice. Binigyan ng korte ng 5 araw para magsumite ng komento sa motion to quash ni Duterte. Isinampa ng DOJ ang kasong grave threats laban sa bise pero ibinasura naman ito ang rekomendasyon ng NBI na pagsasampa rin ng kasong inciting to sedition. Kaya naniniwala si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi sapat ang naging resolusyon ng DOJ. Sabi ko nga, kulang pa yun. As a lawyer, if you will watch the full video, the video in full, ang effect nun is, there is this intention to sow hatred against the president, against the government. So, it is not just a simple grave threats. Personally, my opinion. We had mentioned that it is not inciting to sedition, no? When these are just mere utterance or speeches, no? When it is not proven that the accused or the defendant incited the people to rise publicly and tumultuously in order to achieve the ends mentioned under the particular article covered, which is Article 139 of the Revised Penal Code. So, ito po yung maring yun po ang pananaw ng ating palace spokesperson. Pero ito po yung naging findings naman po ng ating mga prosecutors nung ito po ay sinubject to preliminary investigation. Samantala, binibilisan raw ng DOJ ang pagpoproseso sa extradition request ng Amerika kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy at 2 niyang kapwa akusado. We are hoping that once filed, it will not take years, siguro mga buwan lang ang tinitingnan natin dito. We are working on the evaluation as fast as we can, but at the same time ensuring that we are not skipping or cutting corners here. Mula nang matanggap ng Justice Department ang U.S. extradition request para kay Pastor Apollo Kibuloy noong August 7, ay agad na raw gumulong ang masusing pag-aaral sa makakapal na supporting documents. Oras daw na makita nila ang presensya ng mahalagang dokumento sa ilalim ng Philippine extradition law at sa ating extradition treaty kasama ang Amerika ay ihahain na nila ang petisyon sa Regional Trial Court. Kasama riyan ay kung ang umano'y nilabag na batas si Kibuloy sa Amerika ay may kaakibat na batas din sa Pilipinas. Nasa FBI Most Wanted list si Kibuloy dahil sa mga kasong sex trafficking at racketeering. Kailangan ding siguruhin na hindi siya papatawan ng death penalty roon. So long as the requirements under the RP-US extradition treaty are met through the documents that we will be filing, then we are confident that extradition will be granted. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang panig ni Kibuloy na kasalukuyang nakapiit sa Pasig City Jail. Pero nauna nang sinabi ng kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio na mahirap siyang ma-extradite dahil may gumugulong pa siyang mga kaso sa Pilipinas. Ito ang unang balita. Darlene Kai, GMA News.